Sa nakaraang episode, ang bida nating si Haruka na isang loner ay dinala sa ibang mundo kasama ang kanyang mga kaklase, subalit dahil sa ayaw niyang makapunta sa ibang mundo ay tumakas siya gamit ang airbed kaso lang ay naabutan pa rin siya nito. Nang masaman na siya, nadismaya siya ng sobra dahil sa walang kwentang skill na lang ang natira sa kanya at hiningi ni Haruka sa Diyos na bigyan siya ng magandang skill, ngunit dahil sa pagiging demanding ni Haruka ay nagalit na sa kanya ang Diyos at ibinigay na lang sa kanya lahat ang mga walang kwentang skill. At sa pagpapatuloy, si Haruka ay mabilis na nagtatago mula sa iba pang mga estudyante kaso may isang delinquent na nakarinig ng ingay mula sa direksyon niya, halos madiskubre siya subalit inakala ng mga lalaki na ang ingay ay mula sa kuneho na dapat sana ay hapunan ni Haruka. Sinubukan ni Haruka na mag-spy sa mga delinquent upang malaman kung ano ang pinag-uusapan nila, pero ang mga pervert ay puro tungkol lang sa mga babae ang pinagdidiskusyonan at mga tunay na bulok ang mga ito. Pero alam ni Haruka na pipigilan sila ng class rep na gawin ang anumang masama sa mga babae. Gayunpaman mayroon silang kasamahan na si Tanaka at dahil sa kanyang kakayahan ay magagawa nila ang anumang gusto nila, bumalik ang mga delinquent sa ibang mga estudyante, ngunit seryosong loner si Haruka at ayaw niyang makisalamuha sa kanila. Umuwi si Haruka para mag-enjoy ng masarap niyang mga kabute at napansin niyang tumaas ang kanyang loner level. Medyo nakaka-depress ang titulong ito dahil sinisira na nito ang kumpiyansa ni Haruka sa sarili at nasa level 3 pa lang si Haruka, at sinisisi niya ang kanyang Master of None at Dummy na mga kasanayan. Hindi siya sigurado kung ano ang mga ito pero iniisip niya na ang Master of None ay nangangahulugang hindi siya makapag-focus sa isang bagay ng sapat upang mapalakas ito ng husto. Gayunpaman ay nagagawa niya ang iba't ibang bagay dahil dito at tungkol naman sa dummy skill at iniisip ni Haruka na parang ginagawang puppet lang siya nito, kaya't itinuturing niyang ito ang pinakapangit na kasanayan na mayroon siya. Nagdesisyon siya na kainin na lang ang mga problema niya pero naalala niyang wala siyang karne na makakain. Sa ikapitong araw ay nagising si Haruka sa ingay ng laban at nakita niyang nakikipaglaban ang mga nerds at naisip kung tutulong ba siya sa kanila, at ginamit niya ang kanyang appraisal skill sa kanila. Laking gulat ni Haruka nang malaman niyang hindi kailangan ng mga nerds ang kanyang tulong, mas magaganda ang mga klase nila kaysa sa kanya at si Haruka ang tanging walang kwenta kahit nasa grupo ng mga nerds, na-realize niya ito at hindi katulad niya ay mayroon silang mga overpowered na kasanayan. Sa kasamaang palad ay ganito rin ang nangyari sa lumang mundo niya na kung saan ang klase niya ay puno ng mga top athletes at mga ace students. Mayroon pa silang mga anak ng mga sikat na tao at madalas niyang iniisip kung paano siya napunta roon at napagpasyahan ni Haruka na kaya ng mga nerds na pangalagaan ang kanilang sarili, ngunit napansin niyang may mga maliliit at tuso na mga halimaw na palihim na papalapit mula sa likod nila. Naalala ni Haruka na medyo kaibigan niya ang mga nerds sa klase kaya't nagdesisyon siyang tulungan sila. Nagpasalamat ang mga nerds sa kanya kaya't ipinakita ni Haruka sa kanila ang kanyang magandang yungib at namangha sila sa ganda nito. Ipinaliwanag niya na natutunan niya kung paano gamitin ang Earth Magic at ginamit ito upang gawing ligtas ang kanyang yungib. Nagtaka ang mga nerds kung nagawa ba ni Haruka ang lahat ng ito mag-isa at ipinunto niya na lagi naman siyang mag-isa. Tinanong ni Haruka kung bakit hindi kasama ng mga nerds ang ibang mga estudyante at laking gulat niya nang isiwalat nila na sila'y tumakas. Nagsimula ang lahat noong na-transport ang lahat bago siya at nasa kaguluhan ang lahat dahil wala silang alam tungkol sa pagiging isekai. Ngunit ang mga nerds ay bihasa na sa ganitong usapan at agad na nag-assign ng mga puntos sa kanilang mga kasanayan at humingi ang mga jocks ng impormasyon mula sa kanila. Habang nagkakagulo ang lahat ay alam ng class rep na kailangan nilang manatiling tahimik sa kagubatan, pero huli na dahil natagpuan na sila ng grupo ng mga goblin at nagulat si Haruka nang marinig na pati ang mga delinquent ay nanginginig sa takot, pero ito ang perpektong pagkakataon para mag-shine ang mga nerds. Kumilos sila na parang mga bida ng sarili nilang anime at nagsimulang talunin ang mga goblin at na-inspire ang mga jocks sa tapang na ipinakita ng lahat kaya tumulong din sila at sa wakas ay natalo ang mga halimaw. Mabilis na nag-compose ng sarili ang class rep at pinangunahan ang lahat papunta sa isang ligtas na clearing sa tabi ng ilog. Sinamantala ng mga nerds ang pagkakataon upang lalo pang mag-shine habang tinutulungan nila ang lahat na mag-set up ng kampo. Salamat sa habang buhay nilang dedikasyon sa pag-iwas sa paghawak ng damo at naging expert ang mga nerds sa lahat ng bagay tungkol sa isekai, kabilang na ang survival. Inorganisa ng class rep ang lahat at pinapagawa sila ng mga gawain at dinagtagal, nagsama-sama ang lahat at nagsimulang magtrabaho bilang isang grupo at gayunpaman,
hindi ito tumagal dahil nagpasya ang mga popular na babae na ayaw na nilang magtrabaho. Sinubukan ng class rep na ipaliwanag na ang pinakamabuting pagkakataon nilang makaligtas ay ang magtulungan, ngunit nagsimulang magwatak-watak ang grupo at napagod na sila sa patuloy na pagtatrabaho, kaya iniwan nila ang lahat ng responsibilidad sa mga nerds. Sa kalaunan ay tuluyang nagkawatak ang klase at wala nang magawa ang class rep at mula noon, tanging ang class rep mga nerds at ilang estudyante ang patuloy na nagtatrabaho, ang ibang mga estudyante ay sobrang tamad kaya nagsimulang mainis ang mga nerds sa kanila. Sila na rin ang inatasan sa lahat ng laban ngunit napaka-dependable ng mga nerds dahil gusto lang nilang lumakas at mag-level up, ito ay dahil nakita nila ang mga kasanayang pinili ng mga delinquent at kasama na rito ang charm at puppeteer, dalawang kakayahan na nagbibigay ng kontrol sa ibang tao. Alam ng mga nerds na may masama na balak ang mga delinquent kaya't nagsikap silang mag-level up upang humarap sa kanila, nagpapalakas din ang mga delinquent dahil kailangan nilang mag-level up upang magamit ang kanilang mga kasanayan at tamang binabantayan ng mga nerds ang mga delinquent. Narinig nila ang plano ng mga ito na gawing mga tagasunod ang ilang mga babae. Ibinunyag ito ng mga nerds sa class rep kaya't nagpasya siyang mag-level up din at sa kasamaang palad, naabot ng mga delinquent ang kinakailangang level para sa kanilang mga kasanayan bago pa makapag-level up ang class rep. Nagkataon na nakasalubong ng class rep ang mga delinquent sa pinakamalalang pagkakataon ngunit ilang segundo lang ang lumipas, nakahandusay na sa lupa ang mga delinquent at handa ang mga nerds sa sandaling iyon. Ginamit nila ang kanilang skill abilities upang i-seal ang charm at puppeteer skills ng mga delinquent. Nilantad nila ang sapilitang plano ng mga delinquent kaya't nagtakbuhan palabas ng kampo ang mga ito. Isang gabi ay bumalik ang mga delinquent at bumawi at ginamit nila ang mga sandata upang sirain ang kampo at idineklara na babalik sila para magdulot ng mas maraming kaguluhan. Sa hindi malamang dahilan ang mga nerds pa ang sinisi sa nangyari. Ang mga popular na babae na niligtas nila mula sa pagiging mga tagasunod ang siyang unang nagtakwil sa kanila, sinundan sila ng iba pang mga estudyante at kumampi ang class rep at ilang estudyante sa mga nerds, ngunit masyadong mahirap nang harapin ang sitwasyon kaya't nagpasya ang mga nerds na umalis na lang. Nakaramdam ng awa si Haruka para sa kanila kaya't nag-organisa siya ng isang mushroom party para sa kanila. Si Haruka ay nag-spend din ng sumunod na araw kasama ang mga nerds at napagtanto niyang okay din pala na hindi maging loner paminsan-minsan. Sa kalaunan ay nagpaalam na si Haruka sa kanyang mga bagong kaibigan at inalok siya ng mga nerds na sumama sa kanila, balak nilang maghanap ng bayan upang magsimula bilang mga adventurer at pumayag si Haruka na mas malapit siya sa mga nerds kumpara sa ibang grupo, pero laking gulat ng lahat nang tumanggi pa rin siya. Sinabi na lang ni Haruka na umalis na sila kaya't umalis na rin ang mga nerds at inamin ni Haruka sa sarili na gusto rin niyang magpunta sa bayan, pero alam niyang dahil sa kakilakilabot niyang stats ay magiging pabigat lang siya sa mga nerds. Mukhang nag-aalala ang mga nerds para sa class rep kaya nagpasya si Haruka na silipin ang kalagayan ng ibang mga estudyante. Habang papunta siya ay hinarap siya ng isang kobold pero nagawa niya itong patumbahin gamit ang isang suntok. Nagulat si Haruka nang makita na wala nang natitirang estudyante sa campsite at gamit ang kanyang enemy detection skill, natunton niya ang mga bakas ng paa at sinundan niya ang mga ito at natagpuan ang mga popular na babae. Biglang natarante si Haruka at nagdesisyong umuwi na at magluto ng hapunan pero sinubukan siyang pigilan ng mga babae. Sinabi ng mga ito na gusto lang nilang makipag-usap kaso alam ni Haruka na ang pagiging kasama nila ay kabaligtaran ng tahimik na buhay na gusto niya. Tumakbo si Haruka para sa kanyang buhay pero laking gulat niya nang magalang siyang pinakiusapan ng mga babae na huminto gamit ang salitang pakiusap. Ipinaliwanag ng mga babae na hinahanap nila ang mga nerds pero inisip ni Haruka na gusto lang nilang pagtrabahuan muli ang mga nerds. Nagulat siya sa sinabi ng mga babae na gusto pala nilang humingi ng tawad sa mga nerds, dahil ngayon lang nila napagtanto na utang nila ang kanilang mga buhay sa kanila. Alam ni Haruka na hindi pa kailanman humingi ng tawad ang mga babaeng ito sa buong buhay nila, pero seryoso talaga sila at ibinigay ni Haruka ang masamang balita at ipinaliwanag niyang wala na silang pag-asa na makahabol sa mga nerds, pero gusto pa rin nilang malaman kung saan sila nagtungo. Sinabi ni Haruka na hindi rin sila makakalabas ng kagubatan sa kasalukuyang kalagayan nila at dahil hindi man lang nila alam kung paano lumaban, dahil dito ay nadismaya ang mga babae ngunit galit na tinanong ni Haruka kung ibig sabihin ba nito ay susuko na lang sila, gusto niyang malaman kung seryoso ba talaga sila sa paghingi ng tawad sa mga nerds.
Naisip ni Haruka na kailangan niyang subukan ang mga babae para sa kapakanan ng mga nerds ngunit, hindi naging maganda ang resulta ng tactics ni Haruka at dahil nagsimulang umiyak ang mga babae, gusto lang naman talaga nilang humingi ng tawad sa mga nerds pero ngayon ay natatakot sila na baka kainin sila ng mga halimaw. Walang ideya si Haruka kung ano ang nangyayari kaya't nakiusap ang mga babae na turuan niya sila kung paano mabuhay hanggang sa matagpuan nila ang mga nerds at sa isang aksidente ay napasagot ng oo si Haruka, at biglang na-activate ang kanyang domination skill dahilan para siya ang maging tagapamuno ng mga babae. Nagtataka si Haruka kung paano ito nangyari at habang sinusundan na siya ng mga babae na parang mga nawawalang tuta na may malulungkot na mga mata, nakakatakot din dahil tahimik nilang pinapatay ang mga kalaban at walang sinasabi at nagdadala pa sila ng mga kristal na nalaglag ng mga halimaw, parang mga aso na nagbabalik ng frisbee. Sinubukan ni Haruka na pagalingin ang mga babae pero sila pa ang nagpapagaling sa kanya kahit hindi naman siya kailangan. Natatakot si Haruka kung ano ang sasabihin ng class rep kapag nakita siya sa ganitong sitwasyon at iniisip niya kung paano niya maaalis ang domination skill. Bigla na lang dumating ang class rep at nakita siya, pero masyadong nakatuon si Haruka sa paghahanap ng solusyon kaya hindi niya napansin ang presensya nito. Hindi niya alam na naroon na ang class rep hanggang sa pilitin siyang kilalanin ito, samantala ang mga delinquent ay may sarili ng plano at napagpasyahan nilang simulan sa pag-aalis ng kanilang pinakamalaking problema. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.